Bakit parang tagal na sila magkakilala? Tinatago ko na maingat si Froilan. Huwag mong hayaang pakalat-kalat si Olivia at matay yung mga anak niya kung san-san. Magkakontsaba sila Tito Efren at Ate Vicky. Si Justin! Si Justin yun ah! Umalis na kayo ni Froilan dito sa ospital na to. Huwag niyo nang hintayin na ako pa mismo mag-dispatch sa inyo. Sinasaktan po niya kami. Tsaka pinagbabantaan po niya kami, napapatayin daw po niya kami pag nagsubong po kami. Ano nga ulit yung pangalan ng taong nirereklamo mo? Efren Rodrigo. Nakikiusap po ako, tulungan niyo na po kami. Hindi biro yung nangyari sa'yo, Vicky. Munti ka nang makunan. Alam mo ba yan? Imposible naman na bawat galaw ko na lang yung nakaalalay ka sa akin. Bakit hindi? Asawa mo ko. At saka anak ko rin yung dinadala mo dyan. Pakiusap naman, makinig ka na lang sa akin. Dito ka na lang sa bahay. Huwag kang lalabas para maalagaan ko kayo ng baby natin. Sir, hindi pa po bumabalik si Justin hanggang ngayon. Nakabahan na po kami ni Berto. Pag yan naisipang magsuplong sa mga kinaukulan, yun ang hindi natin makukontrol. Ito na, may tutulong sa atin. Sigurado ka ba sa mga paratang mo? Justin, may problema ba? Tito Efren, wala ka na pong lusot ngayon. Nasaan na po yung mga kapatid ko? Saan niyo po sila dinala? Bakit wala po sila dito? Teka. Yan ba yung mga sinumbong nitong batang to sa inyo? Pasensya na kayo, ha? Nakakahiya pa tuloy dyan sa mga kasama mo. Oo nga eh. Kaya kami nandito dahil gusto kong linawin ang binibintang sa'yo ng batang ito. Ikinukulong mo daw silang mag-iina dito eh. Ha? Diyos ko naman. Ang tagal na nating magkakilala. Pagdududahan mo pa ba ako, kumpare? Kilala po kayo? Magkumpare kami. Oo. Kaya't hindi ko lubos maisip na ito palang si Efren ang pinagbibintangan mo. Eh matagal ko nang kakilala yan eh. Kaya't imposibleng malaki na tao tong kaibigan kong to. Oo nga naman. Yan din po yung akala namin eh. Akala din po namin mabait siya. Kaya pinagkatiwalaan po namin siya ng mami namin. Pero pakitang tao lang po lahat yun. Yung totoo, isa po yung halimaw. Halimaw! Ano ba? Hahanapin ko po yung mami ko tsaka yung mga kapatid ko para patunayan po sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. Hayaan nyo na! Hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na yung bata. Alam nyo kasi, pare, magmula nung makasama niya yung mami niya, nag-iba na yung ugali ng batang yan. Naging rebelde. Pagkatapos sinungaling. Katulad din nung mga iba pa niyang kapatid. Kaya pagpasensyaan nyo na lang. Ewan ko nga ba dyan eh. Masyado na nilang inaabuso yung kabaitan ko, pare. Sige lang. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Sino bang hindi natatakot sa dilim? Kahit kubo lang natatakot ako sa dilim. Ate, sana nandito na si Kuya. Natatakot ako sa dilim. Ate. Chuck, Mickey,
Kahit madilim dito, nandito naman kami ni Ate Faye. Hindi namin kayo iiwan. Tama si Ate Shine. Alam niyo, maghintay-hintay lang tayo. Nangako si Kuya sa atin, di ba, na babalikan niya tayo dito to save us. And after that, I promise makakasama na natin si Mommy. And we'll be free. Pare, salamat nga pala dun sa tulong. Malamang kung di dahil sa'yo, nasa kulungan na ako ngayon. Para't ano pa, magkaibigan tayo. Eh, mabuti na lang sa akin nagsumbong yung bata doon sa presinto. Eh, kung sa iba, mahirapan tayong makalusot. Oo nga. Naiintindihan ko nga yun, pare. Mabuti na lang na tinimbrihan niyo ako na papunta kayo at kasama niyo yung Justin na yun. Kahit pa paano, naitago ko yung mga kapatid niya. Eh di hindi nalaman ng mga kasama mo na may mga kinukulong akong bata dito. Huwag kang mag-alala, pare. Wala makakaalam nito. Eh, sa laki ba naman ng utang na loob sa'yo, dapat lang makabawi ako kahit papaano. Salamat. Pero next time, payong kaibigan lang. Sana mas maging maingat ka. Dahil kapag nagsumbong yung ibang bata sa ibang pulis, malamang sa kulungan ang bagsak mo. Ano ba ibig sabihin mo niyan? Kayang-kaya akong talunin ng mga batang yun. Malabong mangyari yun, pare. Alam mo naman, walang kalaban-laban yung mga batang yun eh. Hindi ako sasabit dahil lang sa kanila. Eh, paano kung nanay naman ang kumilos para sa'yo? Eh, natural na ipagtanggol niya yung mga alak niya kahit anong mangyari. Lalong malabong mangyari yun. Alam mo ba, yung nanay nila nandun sa kwarto niya ngayon. Tulog na tulog. Wala pa rin ulirat. Oh, paano makakatulong yun? Eh, yung sarili nga niya, hindi niya maipaglaban eh. Yung mga anak niya pa kaya. Sandali lang. Oo. Busa. Ano? Mahal mo na. Hindi pa rin, ha? Hindi pa rin, ha? Tigas ka, ha? Walang kahit na sinong pwedeng maghiwalay sa aming mag-iina. Kahit na si Efren. Kahit na sino pang demonyo. Kailangan ko maging malakas. Kailangan ko itakas ang mga anak ko dito. Diyos ko, bigyan niyo ako ng lakas. Para maligtas ko ang mga anak ko at mailayo ko sa bangungot na ito. Hello, Rigor. Kanina ko pa talaga inaantay ang tawag mo. Kailangan natin magkita ngayon na. Talaga? Akala ko talagang iiwasan mo na ako eh. Tagal na kitang gustong makita, kaya lang may mga problema akong inaayos dito eh. Paulit-ulit mo na lang sinasabi yan. Palagi na lang. Kung gusto mo talaga ako makasama, pues, puntahan mo na ako ngayon din. Kalimutan mo na yung problema mo at ako ang unahin mo. Sige. Saan tayo magkikita? Dating gawin. Medyo malayo ako ah. Kasi may binabantayan ako dito eh. Wala akong pakialam. Basta pupunta ako. Maghihintay ako. Sige.
pupunta si Vicky? Ate, kuya na. Ate, I'm scared. Ate, sana dumating na si kuya para hindi na ako katakot. Ate Faye, sorry ha. Pati ako natatakot na rin eh. Hindi ko kasi talaga mapigilan. Sana. Kahit naman wala si kuya, nandito pa rin naman si ate, di ba? No one can harm you as long as I'm here. Faye! Kuya! Bakit kayo nandito? Nilipat kami ni Efren dito. Kuya, hindi na nila kami dito. Kaya pala pagdating namin ng mga pulis, wala na kayo din sa kwadra. Kuya, may mga polis kang kasama. Kuya, may makakatulong na sa atin ni Mami. Sana. Pero kaibigan pala ni Tito Efren yung nalapitan ko eh. Kaya parang imposible na matulungan niya tayo. Wala na talaga tayong pag-asa dito. Sigurado ko parurusahan naman tayo ni Tito Efren sa nangyari. How about Mami? Hindi na natin siya makakasama. Hindi, makakasama natin siya. Tiwala lang kayo, ha? Sandali lang, ito na. Dahan lang! Mami, I miss you! Mabuti na kaligtas ka. Diyos ko, Mami, I miss you! Ako, anak. I miss you too. Ang napapaniginipan. Alam niyo mga anak, patawarin niyo ako. Ngayon lang ako nakarating dito. Kasi alam ko namang ginawa kong lahat para makarating dito. Diligtas ko kayo. Pero habang kinukulong ako ng Tito Efren ninyo, kayo lang lagi ang iniisip ko. Kayo lang lahat eh. Pero Mami, ano po ba kasi talaga nangyayari sa inyo? Bakit parang hinang-hina po kayo? Pati po ngayon. Kasi Mami, sinundan ko po kayo sa ospital. Nasaan na ba yung kumag na yun? Kapal na mukha akong pagintayin, ha? Hello? Asan ka na? Hello, Victoria. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapunta sa mga usapan natin, ha? Mabuti naman dumating ka. may tinuturo kasi sa akin si Tito Efren yun na isang gamot na nagiging mahiluhin ako. Nawawala ang pakiramdam ko, sumasama ang pakiramdam ko. Pagkatapos nawawala ako sa sarili ko. Hindi ako makakilos. Hindi ako makagalaw, kaya hindi ako agad makapunta dito para iligtas ko kayo. Mami, ang sama-sama na talaga ni Tito Efren. Sobra-sobra na po yung ginagawa niya sa atin at lalong-lalo na po sa inyo. I will never forgive him for the pain that he's caused you, Mami. Mami, sa sobrang sama ni Tito Efren, magkakonsyaba po sila ni Ate Vicky. Narinig ko po sila dun sa ospital. Mami, sinadya po nilang paghiwalayin na das niyo ni Daddy. Totoo po, Mami. Pagbabayaran nila ang paghihiwalay ng pamilya natin. Pero mas pagbabayaran nilang ginawa nilang pananakit sa inyo.
Lahat gagawin ko para lang pagbayaran nila lahat yan. Kahit kamatayan susuungin ko, may pagtanggol ko lang kayo. Kailangan mailigtas ko na kayo dito. Kahit buhay ko ay susugal ko. Para lang labanan natin yung si Efren. Para labanan lang natin yung si Vicky. Mami, hindi pa po kaya. Mahina pa po kayo eh. Anak, kakayanin ko to. Kahit hanggang sa huling hininga ko, lalabanan ko yung si Efren. Mailigtas ko lang lahat kayo. Ay na. Mami, kaya niyo po ba? Sige. Huwag kayo mag-alala. Sige na. Mag-ingat kayo! May nakapagsabi kasi sa akin na nandito lang daw sa farm yung matagal ko nang minamanmanan. Froilan? Anong ginagawa mo dito? Sino hinihintay mo? Hello? Katol nga! Victoria? Victoria? Mami, sigurado ba kayo kaya niyo? Baka kailangan niyo mag-rest muna somewhere para makabawi kayo ng lakas. Oo nga. Sa tingin ko, kailangan kong magpaiwan dito para makatakas kayo. Iwanan niyo na lang kaya ako para makalabas na kayo dito. No, Mami! Kaya po namin to. Hindi po kami aalis nang hindi po kayo kasama. Mami, sabi mo sama-sama lang tayo. Mami, we know that you're strong. Mami, tsaka as long as we have each other, malalampasan natin to. Lagi niyong tatandaan. Kayo ang source ng lakas ko. Ha? Tatandaan niyo yan. Magagawa natin to. Kalabas tayo dito, ha? Mami? Lola, tiga ka si Mami! Mami! Ayan. Di ba? Alam mo nga naman, sa tagal-tagal kong nagmamanman dito, matsyempoan lang din pala kita. Sa wakas, makikita ko na rin si Mang Olivia, pati na rin ang mga bata. Mami, gising! Sino may sabing lumabas kayo ng lungganin niyo? Hawakan niyo yung mga bata. Uy, ano ba yan? Anong gagawin mo sa mga anak ko? Diba parang awa mo na gusto na sasaktan? Parang awa mo na. Tito Efren, please, wag mong sasaktan si Mami! Please, wala siya kasalanan sa inyo! Tito Efren! Huwag mo nang paparusahan si Mami. Kami na lang. Kasalanan naman namin eh. Tito Efren, mahal na mahal namin si Mami, kaya please maawa ka. Tito Efren, ako na lang parusahan mo, please. Narinig mo? Gusto ko saluhin ang anak mo. Mami! Efren, parang awa mo na. Ako na lang ang parusahan mo. Wag lang yung mga anak ko. Ako na lang. Sige, dali naman akong kausap. Dali niyo na naman! Mami! Mami! Saan mo dadalhin yung mga anak ko? Saan mo sila dadalhin? Saan sila dadalhin? Ang dahil mong dapat ipaliwanag sa akin, Vicky. Froilan, alam kong pinagbawalan mo ako lumabas. Pero sabi ko naman sa'yo, okay na ako eh. Magaling na ako. Kaya hindi ka na dapat mag-alala. Ano hindi dapat ang mag-alala? Muntik nang malaglag yung baby natin, Vicky. Hindi ko maintindihan kung bakit parang baliwala sa'yo yun. Nakukuha mo pa maglakwatsa sa ganitong klaseng lugar.
Hindi ako naglalakwatsa. Wala akong ginagawang masama, Froilan. Maniwala ka na lang sa akin. Eh kung ganun, anong ginagawa mo? At saka sino yung narinig kong hinihintay mo? Alam mo, Olivia, hindi mo na ako matatakasan ngayon. Kung kinakailangan ikadena kita o ibartolina, gagawin ko yon. Efren, nakikiusap lang ako sa'yo. Pahirapan mo na ako, pero gusto ko kasama ko ang mga anak ko. Huwag mo silang ilalayo sa akin, parang awa mo na. Olivia. Alam mo naman. Ayaw ko nakikita ka nahihirapan. Di ba gusto ko pa ibigay nga sa'yo ang lahat? Pinapili kita noon. Isang komportabling buhay kung pipiliin mo akong makasama. Pero anong ginawa mo, Olivia? Mas pinili mo ang mga basang sisiw na yon kaysa sa akin. Sila ang pinili mo makasama. Maling-mali ka doon, Olivia. Efren, sinabi ko naman sa'yo, hindi ko pwedeng ipagpalit ang mga anak ko kahit kanino. Mas gugustuhin ko pang mamatay na ako sa pagdurusa kaysa sa malayo ulit sila sa akin. Naintindihan mo ba yun? Yan ba talaga ang gusto mo? Kung ganun, yan ang masusunod. Sisiguraduhin kung sama-sama kayong magtutusa ng mga anak mo. Si Cecil. Si Cecil lang naman yung inaantay ko dito eh. Si Cecil na naman. Lagi na lang si Cecil, Vicky. Alam mo, tapatin mo nga ako. Nagsasabi ka ba ng totoo? O ginagamit mo ng si Cecil para lang maglihim sa akin? Ano pa gusto mo sabihin ko? Ano pinapalabas mo na nagsisinungaling ako sa'yo, ganon? Froilan, mahal na mahal kita. At hindi ko kaya maglihim sa'yo o magtago ng kahit ano. Ganon kita kamahal. Pero sige, umaamin ako. Sa puntong to, meron nga akong tinatago. Meron akong tinatago na hindi naman makakatulong sa relasyon natin. Kaya dapat wag mo nang alamin. Vicky. Malamang dito tinatago ni Efren ng mga bata at si Ma'am Olivia. Sigurado may tauhan dito si Efren, pero hindi nila ako mapipigilan para itakas sa mag-iina. Pasensya na kailangan kong sabihin to, pero alam mo, hindi sapat na magkakaanak tayo para mabuo ang pamilya natin. Kailangan kong masiguro na wala kang tinatago, na hindi mo ako niloloko. Napaghiwa-hiwalay ko na kayo noon! Kaya ko pa rin gawin yun ngayon! Namnamin mo na ang bawat segundong kasama yung mga anak mo. Malilinti ka na yung mga bata na yan. Ano kayang gagawin sa kanila ni Sir? Papalapa sa aso o ilalaglag sa bangin? Hindi ako makapapayag na saktan ni Efren ng mag-iina. Kailangan ko na makalabas dito. Kahit na maraming masasama sa mundo, alam kong may natitira pa rin mabubuting tao na tutulong sa amin. Kuya Igor! Nandito na ako at tutulungan ko kayo makatakas dito, ha? Tutulungan ko kayong tumakas si Ma'am Olivia, pati yung mga bata. Asan sila? Ituro mo sa akin.